Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at natatanggap ang SSS o GSIS pensyon, makinig kayo ng mabuti dahil mayroon akong mahalagang balita na kailangan ninyong malaman ngayong Disyembre 2024. Maraming kumakalat na mga post sa Facebook at TikTok na nagsasabi na may 16,000 at 500 piso bonus daw para sa lahat ng pensioners ngayong buwan, pero kailangan natin ng katotohanan, hindi mga fake news na magpapahirap lang sa atin. Ang totoo, nakatanggap na ang mahigit 3.6 milyong SSS pensioners ng kanilang ika-13 buwang pensyon noong unang linggo ng Disyembre at ito ay kabuuang 32.19 bilyon na ipinamamahagi ng SSS bilang pre-Christmas gift. Pero hindi ito bago o bonus na dagdag, ito ay inyong karapatang ika-13 buwang pensyon na tumatanggap kayo bawat taon mula pa noong 1,988. Ang mas importante pa dito ay ang darating na historic pension increase na magsisimula sa Setyembre 2025, isang 3 taong programa na magpapataas ng inyong pensyon ng hanggang 33% para sa retirement at disability pensioners at 16% naman para sa survivor pensioners. Ito ang pinakamahalagang balita na kailangan ninyong intindihin at ihanda dahil ito ang tunay na tutulong sa inyo sa mga susunod na taon, hindi ang mga kasinungalingang bonus na walang basehan. Hayaan ninyong ipaliwanag ko sa inyo ang tunay na nangyari ngayong Disyembre 2024 para hindi kayo malito sa mga maling impormasyon. Ang SSS ay naglabas na ng kanilang ika-13 buwang pensyon at Disyembre pensyon sa 2 batch. Ang unang batch ay ibinigay noong Nobyembre 2024 at ito ay para sa 2.0 milyong pensioners na ang contingency date ay nasa unang hanggang ika-15 ng buwan. Ang pangalawang batch naman ay inilabas noong December 4, 2024 para sa 1.52 milyong pensioners na ang contingency date ay nasa ika-16 hanggang huling araw ng buwan. Ngayon, maraming nagtanong tungkol sa Disyembre 12 dahil nabanggit ito sa ilang mga post. Pero ang katotohanan, wala nang special payout na magaganap sa Disyembre 12. Ang lahat ng entitled pensioners ay nakatanggap na ng kanilang 13th month pension at regular December pension sa 2 batch na nabanggit ko. Kung hindi pa kayo nakakatanggap, maaaring may problema sa inyong bank account o hindi pa naka-update ang inyong impormasyon sa SSS. Ang 13th month pension na ito ay equivalent sa 1 buwan ng inyong regular pension. Kaya, kung ang inyong regular monthly pension ay 4,923 piso na average, ang ika-13 buwan ninyo ay 4,923 piso din. Walang karagdagang 16,500 piso o anumang bonus bukod dito. Ang mga kumakalat na balita tungkol sa malaking bonus ay parte lamang ng mga scam o fake news na gumagamit ng pangalan ng SSS at GSIS para mandaya. Ito ang pinakamahalagang tanong na kailangan nating sagutin ng malinaw at tapat. Ayon sa opisyal na announcement ng SSS at GSIS, walang 16,000 at 500 piso bonus na inilabas para sa mga pensioners ngayong Disyembre 2024. Ito ay isang malaking kasinungalingan at maaaring bahagi ng mga scam na kumakalat online. Maraming mga fake videos at posts sa social media na gumagamit ng AI-generated na mga mukha at boses para magmukhang tunay, pero kapag sinuri ninyo ang opisyal na website ng SSS at GSIS, wala kayong makikitang ganitong programa. Sa katunayan, kamakailan lang ay nag-fact-check ang Rappler tungkol sa isang viral video na nag-claim na may 60,000 pisong DSWD Christmas bonus para sa senior citizens at napatunayan nilang fake ito at gawa ng AI. Pareho lang ito sa mga nagkakalat na 16,500 piso bonus claims. Ang tanging tunay na pera
na natanggap ninyo ngayong December ay ang inyong regular 13th month pension na katumbas ng inyong isang buwan na pension plus ang inyong regular Disyembre pension. Para sa mga SSS pensioners na may average pension na 4,923 piso, ang kabuuang natanggap ninyo ay 2 beses ang halagang ito dahil sa 13th month at regular December payment. Wala nang ibang bonus o dagdag na pera. Ang mga nagkakalat ng ganitong maling impormasyon ay maaaring may masamang intensyon tulad ng mangolekta ng inyong personal information o magnakaw ng inyong identity. Kaya mag-ingat kayo at huwag maniwala sa mga posts na nag-a-ask ng inyong SSS number, bank details, or personal information kapalit ng bonus. Ngayong naiintindihan ninyo na ang 16,500 piso bonus ay fake, pag-usapan naman natin kung paano ninyo makukuha ang inyong legitimate 13 buwang pensyon tuwing taon. Ang ika-13 buwang pensyon ay automatically ibinibigay ng SSS sa lahat ng qualified pensioners tuwing Disyembre mula pa noong 1988. Hindi kailangan mag-apply o pumunta sa SSS office para makuha ito. Ang pera ay i-deposit directly sa inyong UMIDI card na naka-enroll bilang ATM o sa inyong preferred disbursement account na nakaregister sa SSS. Para sa mga retirement at survivor pensioners, ang ika-13 buwang pensyon ay katumbas ng inyong regular monthly pension. Para naman sa mga total disability pensioners, ang ika-13 buwang pensyon ay katumbas ng inyong monthly pension pero walang kasama ang medical allowance. Mga bata ng mga patay na members na tumatanggap ng dependents pension ay qualified din para sa 13th month pension. O para sa mga partial disability pensioners, pwede kayong makatanggap ng 13th month kung ang inyong pension duration ay hindi bababa sa 12 buwan. Ang schedule ng pagbibigay ay base sa inyong contingency date. Kung ang inyong contingency date ay nasa ika-1 hanggang ika-15 na ng buwan, kayo ay bahagi ng unang batch na usually natatanggap ang pera sa huling linggo ng November o unang araw ng December. Kung naman ang inyong contingency date ay nasa ika-16 hanggang huling araw ng buwan, kayo ay bahagi ng pangalawang batch na usually natatanggap ang pera sa unang linggo ng December. Ngayong 2024, ang unang batch ay nakatanggap noong Nobyembre 27 at ang pangalawang batch naman ay noong Disyembre 4. Kung hindi pa kayo nakakatanggap kahit lampas na ang mga petsa na ito, pumunta sa inyong bank or sa SSS office para mag-follow up. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mas mahalaga at mas malaking balita na dapat ninyong abangan, ang SSS Pension Reform Program na magsisimula sa Setyembre 2025. Ito ang pinakamahalagang development sa kasaysayan ng SSS sa loob ng 68 taon. Ang programang ito ay aprobado ng Social Security Commission noong Hulyo 11, 2025 under Resolution Number 340S 2025 at ito ay direktang utos ni President Ferdinand Marcos Jr. at Finance Secretary Ralph Recto. Ang programa ay magbibigay ng structured 3-year pension increase para sa lahat ng SSS pensioners at ito ay ang unang multi-year adjustment sa buong kasaysayan ng SSS. Ang pension increase ay ganito. Sa September 2025, ang retirement at disability pensioners ay makakakuha ng 10% increase sa kanilang pensyon, habang ang death o survivor pensioners ay makakakuha ng 5% increase. Sa September 2026, makakakuha ulit ng additional 10% increase ang retirement at disability pensioners at additional 5% increase naman para sa survivor pensioners. At sa September 2027, makakakuha pa ulit ng another 10% increase ang retirement at disability pensioners at another 5% increase para sa survivor pensioners. Sa kabuuan, pagkatapos ng 3 taon, ang pensyon ng retirement at disability pensioners ay tataas ng approximately 33%, habang ang pensyon ng death o survivor pensioners ay tataas ng approximately 16%. Halimbawa,
Kung ang inyong current pension ay 4,923 piso bago mag-September 2025, ang inyong pension ay magiging 6,548 piso. Pagkatapos ng 3 taon, isang dagdag na 1,625 piso bawat buwan. Sa loob ng 3 taon, ang kabuuang additional pensions na matatanggap ninyo ay aabot ng 41,145 piso. At ang pinakamagandang balita pa dito ay hindi ito nangangailangan ng dagdag na contribution increase mula sa mga active members, hindi tulad ng 1,000 pisong additional benefit allowance noong 2017 na nag-require ng contribution hikes. Ang Pension Reform Program ay makakaapekto sa 3.8 milyong pensioners, kabilang ang 2.6 na milyong retirement at disability pensioners at 1.2 milyong survivor pensioners. Basta't kayo ay existing pensioner as of August 31st, 2025, kayo ay automatically qualified para sa unang tranche ng increase na magaganap sa September 2025. Hindi kailangan mag-apply o pumunta sa SSS office. Ang increase ay automatically applied sa inyong monthly pension. Para sa retirement pensioners, kailangan ninyong nag-retire na at hindi na employed at kailangan na nag-contribute kayo ng at least 120 monthly contributions sa SSS. Ang inyong edad ay dapat 60 taong gulang o mas matanda o 55 taong gulang kung early retirement at nagtrabaho kayo sa hazardous occupation. Para sa disability pensioners, kayo ay dapat may total or partial permanent disability at nag-contribute ng required na contributions. Para sa survivor pensioners, kayo ay dapat legal spouse or dependent children ng deceased member. Ang programang ito ay actuarially sound, ibig sabihin ay pinag-aralan ng SSS actuaries na kaya nilang ibigay ang mga increase na ito nang hindi masisira ang financial stability ng fund. Ayon sa SSS Chief Actuary, ang program ay magresulta lang ng manageable reduction ng fund life mula 2,053 to 2,049 at ito ay ma-offset ng mas malakas na cash flows mula sa natapos na contribution rate hikes na mandated ng Social Security Act of 2018 mula 2019 to 2025. Ang SSS ay committed na ibalik ang fund life sa 2053 through coverage expansion at improved collection efficiency. Ang expected economic impact ng program ay 72.8 bilyon na ma-ingest sa economy mula 2025 to 2027 at ayon sa Department of Finance, ito ay maaring umabot ng 117.2 bilyon dahil sa increased consumer spending ng mga pensioners. Ngayong alam na ninyo ang totoo tungkol sa December payout at ang darating na pension increases, bigyan ko kayo ng practical tips kung paano ninyo ma-maximize ang inyong retirement income at iwasan ang mga scams. Una, huwag kayong maniwala sa anumang post sa social media na nag-aalok ng instant bonus o cash gift na hindi nakalagay sa opisyal na website ng SSS o GSIS. Palaging i-verify sa sss.gov.ph o gsis.gov.ph bago maniwala sa anumang balita. Pangalawa, huwag kayong magbigay ng inyong SSS number, UMID card details, o bank account information sa kahit sino sa social media o sa mga website na hindi ninyo kilala. Ang SSS ay hindi kailanman hihinging pera or personal information through Facebook, Messenger, or text messages. Pangatlo, siguraduhin na updated ang inyong contact information at bank account details sa SSS. Kung nagbago ang inyong address or phone number, i-update ito agad sa nearest SSS branch o through My SSS portal para hindi kayo makapalampas ng important announcements. Pang-apat, i-enroll ang inyong UMID card bilang ATM o mag-register ng disbursement account para hindi na kailangan pumunta sa SSS office or mag-antay ng check sa koreo. Ang electronic disbursement ay mas mabilis, mas secure, at mas convenient. Panglima,
Kung may mga tanong kayo or hindi kayo nakakatanggap ng expected pension, huwag kayong mahihiyang tumawag sa SSS hotline o pumunta sa branch. Mas mabuti na mag-follow up kaysa magantay lang at mawalan ng pera. At pang-anim, huwag kalimutan na bawat taon, kailangan ninyong mag-comply sa Annual Certificate of Pensioner ACOP program. Kung hindi kayo mag-comply, ang inyong pension ay maaaring masuspend at mahihirapan kayong i-reactivate ito. Kahit retired na kayo at hindi na nagko-contribute, mahalaga pa rin na maintindihan ninyo ang mga changes sa SSS contribution rates dahil ito ay nakakaapekto sa inyong mga anak at apo na currently employed. Simula January 2025, tumaas ang SSS contribution rate mula 14% to 15%. Para sa employed members, ang employer ay magko-contribute ng 10% mula sa dati na 7.5%, habang ang employee ay magko-contribute ng 5% mula sa dati na 4.5%. Ito ang final phase ng SSS rate adjustments under the 2019 Social Security Act of 2018 na Republic Act 11,199. Ang pagtaas na ito ay necessary para masiguro ang long-term viability ng SSS fund at para ma-fund ang mga pension increases na nabanggit ko na magsisimula sa September 2025. Para sa self-employed at voluntary members, kailangan nilang magbayad ng buong 15% ng kanilang monthly salary credit. Ang magandang balita dito ay kapag nag-retire sila, ang kanilang pension ay magiging mas mataas dahil sa higher contribution base. Ang contribution hike ay nag-apply rin sa mga OFWs, household helpers, at iba pang covered members. Importante na maintindihan ng inyong mga anak at apo na ang pagtaas na ito ay investment sa kanilang future at hindi simpleng dagdag na buwis. Ang higher contributions ay nangangahulugan ng higher pensions sa hinaharap. At kasama pa dito ang improved benefits tulad ng sickness, maternity, disability, death at unemployment benefits. Ang SSS ay nag-aalok din ng loan programs tulad ng salary loan, calamity loan at housing loan na mao-avail ng active contributing members at ang programang ito ay makakatulong din sa kanilang emergency needs. Habang papalapit na tayo sa 2025, may mga importante pa rin na dates at updates na kailangan ninyong bantayan. Una, siguraduhin na kayo ay compliant sa ACOP requirements. Ang SSS ay nag-review ng current guidelines at maaaring magkaroon ng additional means para sa compliance, kabilang ang home visits ng SSS personnel para sa mga pensioners na hindi makaka-comply personally. Pangalawa, abangan ang official SSS circular tungkol sa Pension Reform Program na ipopublish sa Newspaper of General Circulation. Ito ay magbibigay ng complete details tungkol sa implementation, qualifications, at computation ng pension increases. Pangatlo, kung kayo ay may pending loans sa SSS tulad ng salary loan o calamity loan, abangan ang announcement tungkol sa reduction ng interest rate mula current 10% per annum. Ang SSS ay nagplano na bawasan ito dahil sa consistent solid performance ng kanilang investment portfolio. Pang-apat, kung kayo ay hindi pa naka-enroll ng UMID card bilang ATM o wala pang registered disbursement account, gawin na ito ngayon para ready na kayo sa Setyembre 2025 pension increase. Ang electronic disbursement ay mas mabilis at mas secure kaysa sa mga check na ipinapadala sa koreo. At panglima, huwag kalimutan na i-educate ang inyong pamilya tungkol sa mga scams at fake news. Turuan sila kung paano mag-verify ng information at kung paano mag-report ng suspicious posts o messages na gumagamit ng pangalan ng SSS o GSIS. Mga mahal kong kababayan, ang pinaka-importanting takeaway sa lahat ng ito ay simple, magtiwala sa opisyal na sources at huwag madaling maniwala sa mga viral posts sa social media. Walang 16,500 piso bonus na inilabas ang SSS o GSIS ngayong Disyembre 2024. Ang tunay na balita ay ang ika-13 buwang pensyon na automatically natanggap na ninyo
at ang mas malaki pang Historic Pension Reform Program na magsisimula sa Setyembre 2025 na magbibigay ng hanggang 33% increase sa inyong pensyon sa loob ng 3 taon. Ito ay isang malaking blessing para sa 3.8 milyong pensioners at sa kanilang mga pamilya. Ang programang ito ay makakatulong sa inyo na makaharap ang inflation, mapataas ang inyong purchasing power, at makapagbigay ng mas maayos na buhay para sa inyong sarili at sa inyong mga mahal sa buhay. Pero para makinabang kayo ng husto, kailangan ninyong maging informed, maging vigilant laban sa mga scam, at maging updated sa inyong SSS records at requirements. Pumunta sa SSS office kung may mga tanong, mag-register sa My SSS portal para sa online access at siguraduhin na ang inyong bank account at contact details ay updated. Ang inyong pension ay inyong karapatan dahil matagal kayong nag-contribute sa sistema, kaya siguraduhin na alam ninyo kung paano ito makukuha at kung paano ito mapapataas. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay naintindihan ninyo ang lahat ng impormasyon na ibinigay ko. Mag-ingat kayo palagi at maging wise sa pagtanggap ng mga balita online. Hanggang sa muli, mga mahal kong seniors, mabuhay kayong lahat!